Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius mula November 24 to 30, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, pwede baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Ano ba? Walang masama kung panonoorin nyo ang Sun, Moon, at Rising Sign. Baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa iba sa inyo. Well, ang dating kasi may babae dito, oh. Kasal to. Kundi kasal, nanay o businesswoman. Na para bang masyoshock siya dito. O may something unexpected na maaaring mangyari at yun ay may kinalaman sa conflict. Dahil sa presence ng five of wands. So, pwede itong disagreements, arguments. So, again, may hindi mapagkakasunduan dito. Gulo na lang to. Pero dahil nandito yung page of, ano ba to? Wands. Parang magta-try again siya ulit. Susubok siya ulit. Ano kaya yun? So, alamin natin, ano ba to? Itong mga to. Itong problem na nag-arise o mag-a-arise. Kasi unexpected to eh. Unexpected problem. Pero, babangon siya ulit. Itong nanay. Nanay o kasal o businesswoman sa pagkakalugmok o sa problema kakaharapin niya o kinakaharap. Ano kaya to? Itong unexpected problem na nangyari. Ayun yun. 2 open. Pentacles. Gawin na nga natin 3. So ngayon, malinaw na ang pinag-ugatan pala ay marriage. Kaya pala may 2 of Pentacles dito, may nagbabalance ito, lots of options or choices. Ito, marriage card, commitment. Probably nagkaroon ng cheating dito. Hindi ko nga lang masabi kung sino yung nag-cheat. Pero probably siya yung chinit kasi babangon siya ulit dito eh. Tatayo siya ulit. Magsisimula ulit. Yan. Kakaroon siya ng courage o enthusiasm na bumangon ulit. So, ganun. Renewed energy. Yan. Ang dating.
Pipilitin niya bumangon ulit. Wala siyang ibang choice. So, magmo-move on siya. Anyways, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ito yung clue natin sa mag-lovers dito. Pwedeng tumama sa inyo o sa person nyo o sa kakilala nyo. Pwede rin naman ganun. So, clue natin, baby face, oval face, wavy hair. Hispanic o Latino. Hispanic o Latino, dun pala yan sa bandang Amerika. South America yata. O sa Spain. Ay, hindi ko alam eh. Hindi kasi ako nag-aral. hindi ko naaral yung continent na to. Basta Hispanic o Latino. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Yung clue. Okay? Ngayon, ito naman ang zodiac sign. So, yung zodiac sign, pwedeng tumama sa third party o dun sa person na iba sa inyo. Sagittarius, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo. Ibang info. Intimacy, sexual chemistry, reminiscing. So, sa case na ito, magiging intimate ang connection ng mga magkakarelasyon. Kasi ibang senaryo na to eh. Hindi to dikit dun sa kanina. So, yung iba sa inyo na in a relationship, magiging intimate ang kanilang week. So, sino yung natamaan ng reading na to? Ito yung clue. So, again, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Kasi ganun eh. Kung dito tumama sa inyo, edi sa person nyo, o dun sa kakilala nyo. Basta mahalaga may intimacy. O sexual chemistry, reminiscing. Kasi sa case na to, pwedeng relationship o sa single. Kasi may iba na, alam mo yun, kakakilala lang nila. Pero, ang bilis ng mga pangyayari. Andun agad sila sa intimate part. Anyways, eto. Blue, short hair. Practitioner, ito. Pwedeng may work. Okay? May work yung tao. Lisensyado. Kundi lisensyado, expert. Expert sa ginagawa. Matagal niya nang ginagawa. Pero, madalas pag ganito, pwede siyang doktor, lawyer, o medical field. Ito payat. Exage ang features. Siguro ganito. Makapal mag-makeup. O exage yung hitsura. Masyadong matangos ilong, makapal labi. Depende. Basta yun yung feature. Feature ng hitsura. Medyo well-defined siguro. O literal na exage. Zodiac sign. Pisces. Leo. Pisces ulit. So, ito yung possible partner ng Aquarius. Natatama ng reading na to. Yung intimate. Magiging intimate ang week. Sa mga in relationship. Kuha pa ba tayo ibang info?
Open up your heart. It will help you attract more love. So, para to sa mga single, na parang buksan ulit ang puso nila. Parang may kumatok na bago. Oh, cycles. Faith, karmas, something ending, something begin. So, i-clear natin to. Kasi maraming sinabi dito. So, alin dito? Kasi pwede rin yung ano eh. Hindi magbabalik. So, i-clear natin. Clear natin 7 of Wands. 3. 12 Cups. 3 ulit. Pero this time, 3 of Wands. Ayan, ayan. Parang hinihintay ito ng iba sa inyo eh. Na magbalik. Someone na parang friend. O dati nilang ka-close. Na parang nakakaaway nila. Karoon ng parang conflict dito. The 7 of Wands. So, parang dating ka-close o friend yung magbabalik. Actually, inihintay nyo nga dito. So, depende kung sino makarelate dito. Pero, may iba sa inyo na naghihintay at babalik na yon. Yung hinihintay nila. Probably friend. So, again, may parang di sila napagkasunduan dahil competition card din naman kasi to struggle. So, again, may conflict na nag-away sa future sa past kaya hindi na sila nag-uusap. For some reason, pwede rin dahil sa disagreement. Kasi may someone na ayaw magpatalo sa kanyang beliefs. Pwedeng ganun. O nagkaroon ng misunderstanding, miscommunication. Basta nag-away sila ng friend. So, ayan. May chance na magbalik. Friend na gusto nyo pang magbalik. Okay? So, doon to tama sa mga iba sa inyo na naghihintay pa bumalik yung friend. Kahit nagkasamaan sila ng loob. O, hindi ko na-clear yan. Punta na tayo dito. Extra message, respect. Respect your relationship. So, in general na yan, respect sa lahat ng tao. Relasyon sa iba't ibang klaseng tao. Lalo na siguro sa relasyon. Commitment. Commitment is an important factor to achieve a successful relationship. So, in-emphasize na maging loyal, faithful sa partner. True love. True love comes when you least expect it. So, para to sa mga single, na darating naman daw ang true love kung hindi nila hahanapin. Hayaan na lang na kusang dumating. Kasi darating to kung kailang hindi inasahan. Ang mga single. So, ganyan ang dating sa akin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.